Sa panahon ng digmaang Pasipiko, ang mga Japanese ninja ay hindi lamang mito o bulong sa dilim. Sila ang pinakakinatatakutan ng mga kaaway na nakaharap ng mga allies. Sa isang patagang misyon, muntik nang mapatay si General MacArthur. Ang kanyang kaligtasan ay naging posible lamang salamat sa isang buhong na paksyon ng mga maka-Amerikanong ninja na piniling kumalas. Ang malapit na pagkamatay ng mga allies commander ay nagdulot ng agarang pagganti. Hiniling ni MacArthur na ibigay ng gobyerno ng Japan ang kompletong listahan ng mga operatiba ng ninja at ganap na buwagin ang organisasyon. Sinunod ito ng Japan at ang bawat operasyon ay isinara, ang mga tala ay nabura, at ang utos ng ninja ay nawala sa dilim. Idineklara silang extinct, ngunit ngayon, makalipas ang 70 taon, ang mundo ay muling gumugulo. Sa gulo ang mga relihiyosong digmaan, karahasan sa etniko, at terorismo ay nangingibabaw sa mga headline. Sa gitna ng kaguluhang ito, isang bangkay ang lumabas na natatakpan ng mga sugat na hindi maipaliwanag ng modernong sandata. Ang pattern ng pag-atake ay walang pag-aalinlangan na ito ay isang ninja kill. Magsisimula ang isang nangungunang lihim na pagsisiyasat. Ang natuklasan nila ay nagpapakita na ang mga elite na ninja ay hindi nawala. Nakibagay sila, nagtatago sa simpleng paningin habang nagsasagawa ng mga assassinations at sabotahe sa maraming bansa. Ipinakikita ng mga pagtatansya ng katalinuhan na mayroon pa ring humigit kumulang 200,000 ninja sa buong mundo na may halos 70% na nakatago sa Japan. Marami ang humahalo sa lipunang namumuhay bilang ordinaryong sibilyan. Ang isang tulad ng ninja ay konektado sa isang tahimik na suburban home. Si Yoshida, isang novelista, ay sumusubok na maglagay ng bagong ideya sa kwento ni Suzuki, isang editor ng pag-publish. Ngunit ang pulong na ito ay higit pa sa pampanitikan, si Suzuki ay may direktang kaugnayan sa underground ninja. Tinanggihan muli ang manuscript ni Yoshida. Sinabi sa kanya ni Suzuki na ang trabaho ay nangangailangan pa rin ng muling pagsulat. Siya ay may isa pang kwento na nakalaan, ngunit hindi ito maipakita. Bago siya makasagot, nakatanggap si Suzuki ng isang nakakod na mensahe mula sa kanyang superior. Ang utos ay apurahan. Dapat siyang lumipat sa distrito ng Narama at harangin ang isang dayuhang ninja na lumabag sa lupa ng Hapon. Ilang sandali pa, nawala siya. Naiwan si Yoshida na mag-isa at walang kamalay-malay na magbabago na ang mundo niya. Dumating si Suzuki sa target na lokasyon at nakita kaagad ang kanyang marka. Tumakbo ang dayuhang ninja at humabol si Suzuki. Mabilis na umikot ang pagtugis nang bigla siyang humarap na napilitan siyang makipaglaban sa isang malupit na kamay sa kamay. Habang nanonood mula sa malayo, si Kaito, isang mid-level na ninja supervisor, ay nagmamasid kasama ang kanyang assistant na si Ozo. Ni hindi gumagawa ng hakbang para makialam. Ang laban na ito ay isang field test na idinisenyo upang sukatin kung handa na si Suzuki para sa isang mas mapanganib na assignment. Nagpupumiglas si Suzuki. Ang kanyang kalaban ay hindi lamang mabilis, ngunit napakahusay. Kahit na ang isang direktang pagtama mula sa kanyang stun gun ay bahagyan na nagpapabagal sa kanya. Agad siyang nakabawi at itinulak siya pabalik. Habang tumitindi ang labanan, nakita ni Suzuki ang kanyang sarili na na-corner. Ang kalaban ay gumuhit ng custom na ninja firearm at naghahanda sa pag-atake. Si Suzuki ay walang natitirang pagpipilian. Sa kritikal na sandali na iyon, pumasok ang isang ninja na may mababang ranggo na nagngangalang Kuro. Sa isang malinis na strike, tinapos niya ang umaatake bago makareact ang sinuman. Nang hindi naghihintay ng pasasalamat o pagkilala, lumingon si Kuro at nawala. Si Kuro ay isang low-level operative na walang assignment at walang totoong direksyon. Ginugugol niya ang karamihan ng kanyang oras sa paghiga sa isang masikip na silid, nagpapaputok ng mga toothpick sa kisame. Nagbabago iyon nang dumating si Kaito na may dalang misyon. Inabot niya kay Kuro ang isang malaking kahon at binalaan siya tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng mundo ng ninja. Maraming agent ang naliligaw, tumakas sa pangunahing organisasyon. Nilinaw ni Ninja Kato na ang sino mang tatakbo ay hahabulin. Si Kuro ay hinatasan ng isang classified operation. Dapat siyang makalusot sa isang breakaway group na kilala bilang ON, isang ninja faction na humiwalay sa Nin pagkatapos ng digmaan at nag-operate sa ilalim ng lupa mula noon. Para makihalo dito, magpapanggap si Kuro bilang isang estudyante sa Koden High School. Inayos na ni Kato ang entrance exam at ibinigay ang lahat ng mga gamit para mapanatili ang pagpapanggap. Biglang may bumagsak na toothpick mula sa kisame at sinalo ito ni Kuro. Nabasa ni Kaito ang hakbang bilang isang pag-atake na nagdulot ng panandaliang tensyon. Mabilis itong dumaan at umalis si Kaito, naiwan si Kuro sa katahimikan. Binuksan ni Kuro ang mission box. Sa loob ay isang uniforme ng paaralan at isang itim na tactical na jacket, ngunit hindi ito ordinaryong gamit. Ang jacket ay nilagyan ng teknolohiya ng pagbabalat kayo at makatiis ng mga blades at bala. Nagsimula na ang misyon.
Kinaumagahan, dumating si Kuro sa Cotton High School sa Narama. Ito ang simula ng kanyang deep cover mission bilang isang estudyante. Tahimik siyang nakatayo sa harap ng gate hanggang sa sinaway siya ni Ayaka Kanoguchi dahil sa pagharang sa pasukan. Nagpalitan sila ng mga salita, nagtatalo tungkol sa makapal na jacket ni Kuro. Bago pa lumala ang mga bagay-bagay, sumabad si Mr. Shinobu, isa sa mga guro, at sinabihan silang pumasok sa loob. Iniskan ni Kuro ang silid-aralan para sa isang upuan at pinili na katabi si Ayaka. Ipinapalagay niya na interesado ito sa kanya, ngunit tactical ang pagpili ni Kuro. Nauna nang itinago ni Kato ang sagutang papel doon. Magsisimula na ang entrance exam. Para kay Kuro, ito ay isang mahalagang hakbang sa pagpapanatili ng kanyang pagbabalat kayo. Si Ayaka, bagaman isang senior, ay muling kumukuha ng pagsusulit pagkatapos ng mas maagang pagliban. Habang naghahanda sila, nag-activate si Kuro ng isang patagang pamamaraan. Gamit ang color-coded na mga butil ng bigas na nakakalat sa sahig, binabasa niya ang mga naka-encode na sagot, isang kasanayang natutunan mula sa kanyang pagsasanay. Naging maayos ang lahat hanggang sa mapansin ni Ayaka ang mga butil at humiyaw. Ang kanyang reaksyon ay gumuhit kay Mr. Shinobu. Sa mabilis na pag-iisip, sinabi ni Kuro na ang mga butil ay mga itlog mula sa isang nakamamatay na insekto. Natarante si Shinobu at pinapante si Ayaka para kumuha ng walis. Habang wala siya, binitawan ni Kuro ang isang pambura at lumikha ng isang maliit na diversion sa pamamagitan ng pagpana sa likod ni Ayaka. Gumagana ang distraction, ngunit nang bumalik si Shinobu, aksidente niyang natapakan ang ilang kanin. Mabilis na winasak ni Kuro ang natitirang ebidensya, pagkatapos ay gumamit ng matinding ninja trick para pekain ang isang nakakahiyang aksidente. Umiiyak siya at nag-aangkin ng gulat upang maiwasan ang hinala. Si Shinobu, na ngayon ay nag-aalala, ay dinala si Kuro sa banyo. Samantala, naiwan si Ayaka para maglinis ng sahig. Nang kumpleto na ang pagsubok at ligtas pa rin ang kanyang pagkakakilanlan. Nalampasan ni Kuro ang unang yugto ng kanyang misyon. Pagkaraan ng araw na iyon, hiniling ni Kuro si Ayaka na maglakad pauwi kasama niya at huminto kaagad. Siya ay nag-aalangan, hindi komportable sa pagbisita sa bahay ng isang batang lalaki, ngunit ang pag-usisa ay nanalo. Sa kanyang pagtataka, dinala siya nito sa rooftop kaysa sa kanyang silid. Doon, ibinahagi ni Ayaka ang mga kwento tungkol sa paaralan, kabilang ang kwento ni Eita, isang estudyanteng binyo bully pagkatapos mag-film sa banyo ng babae. Binanggit din niya na ang paaralan ay dating pasilidad ng militar na may nakatagong basement sa kalapit na kagubatan, at isang kakaibang supervisor ng paaralan na hindi pa tumatanda sa loob ng 2 dekada. Paglubog ng araw, naghahanda si Ayaka na umalis. Habang tumatawid sa mahinang baldosa sa bubong, nadulas siya at nahuhulog. Si Kuro ay agad na tumalon para masagip siya. Ang airbag ng kanyang jacket ay naging mid-air na nagligtas sa kanya. Nahimati si Ayaka dahil sa gulat. Walang pag-aalinlangan, binuhat siya ni Kuro pauwi. Kinaumagahan, nadatnan ni Kuro ang kanyang kasambahay na si Ono na nakasuot ng bra ng kanilang kapitbahay na si Koado. Nang tanungin, sinabi ni Ono na natagpuan niya itong lumulutang ilang araw na ang nakalipas at inakala niyang multo ito. Hinala ni Kuro ang isang kalokohan na kinasasangkutan ng mga drone at sinabihan si Ono na ihinto ang pagsusuot nito. Nang gabing iyon, nagtakda si Kuro ng bitag gamit ang ninakaw na bra bilang pain at gumagana ang plano. Lumitaw ang isang binata ngunit agad na ibinaba ng isang stun button. Si Eita pala, ang estudyanteng binanggit ni Ayaka kanina. Nagkunwari si Eita na hinimatay, ngunit nang malaman niyang kaibigan ni Kuro si Ayaka, bumangon siya. Sinabi sa kanya ni Kuro na alam na niya ang tungkol sa pambubuli. Hinikayat ni Kuro si Eita na bumalik sa paaralan. Ipinaliwanag niya na sinabi sa kanya ni Ayaka ang lahat at nangako na simula ngayon, may magbabantay na sa kanyang likuran si Eita. Pagkatapos ng lahat, opisyal na sisimulan ni Kuro ang kanyang undercover na buhay bilang isang estudyante sa Cotton High. Sa ibang lugar noong umagang iyon, isang binata ang tumatakbo sa mga kalye, umiiwas sa mga pag-atake mula sa isang ninja-style shuriken launcher. Bago pa umabot sa kanya ang sandata, isang figure na naka-camouflage suit ang hamarang sa himpapawid. Binalaan niya na ang mga ninja na lumihis sa nin at may isang pagpipilian lamang. Sumali sa ilalim ng ninja o mamamatay. Tumanggi ang binata na nagngangalang Saruta. Sinabi niya na hindi siya tumatakbo upang mabuhay ngunit upang itulak ang kanyang sarili sa limitasyon. Ayaw niyang makibahagi sa digmaan sa pagitan ng Nin at UN. Samantala, nasa bahay si Yoshida na nagpupumilit pa ring isulat ang kanyang libro. Matapos mabigang ibenta ang kanyang historical fiction, lumipat siya sa speculative fiction. Nakahiga siya sa kama at nananabik sa mga araw na talagang mahalaga ang kanyang pagsusulat. Napalitan ng flashback ang eksena.
Ilang taon na ang nakalilipas, habang naghahanda si Yoshida na matulog, isang ninja ang pumasok sa kanyang silid at nilagay ang katana sa kanyang leeg. Sa halip na patayin siya, nagkwento ang ninja. Ito ay tungkol sa 7 ninja na nakipaglaban sa 200 sundalo sa isang embahada, at isa siya sa 7. Ang ninja na iyon, isang lalaki, ay humiling kay Yoshida na gawing nobela ang kwento. Ang libro ay naging isang hit, at si Yoshida ay nakakuha ng katanyagan sa isang gabi. Simula noon, ang mga ninja ay regular na lumapit sa kanya, nagbabahagi ng kanilang mga kwento, bawat isa ay mas hindi kapanipaniwala kaysa sa huli. Mula sa isang serial killer hunter hanggang sa isang street fighter na nanalo sa Air Max Challenge, kahit isang babaeng ninja ay determinadong lipulin ang lahat ng iba pang ninja. Si Yoshida ay nakikinig, nagtala, at ginawang fiksyon ang kanilang buhay. Kinabukasan, lumabas si Kuro kasama si Eita, ngunit huminto muna sa bahay ni Ayaka. Gusto niyang sabay silang maglakad papuntang paaralan. Nagulat si Ayaka nang makitang muli si Eita, sa pagkakataong ito ay mukhang mas kumpiyansa. Mukhang hindi mapakali si Eita na makita si Ayaka kasama si Kuro. Sa kanilang paglalakbay, ibinalita ni Ayaka ang karumal-dumal na insidente sa banyo. Kalmadong ipinaliwanag ni Eita na sinusubukan niyang magbunyag ng isang nakatagong kagamitan sa pakikinig, ngunit bago niya ito maiulat, sa halip ay sinisi siya sa pag-record. Napansin ni Kuro na nagiging kaina-hinala ang isang mas malaking pamamaraan. Pagdating nila sa paaralan sa unang opisyal na araw ni Kuro, nagpakilala siya. Habang naglalakad si Eita papunta sa kanyang upuan, inilabas ni Azuma ang kanyang paa para madapa siya. Casual na inilipat ni Kuro ang binti ni Eita, kaya natapakan niya ang paa ni Azuma. Natigilan ang klase at pati si Yamada ay mukhang humanga. Umupo si Kuro at napagtanto na ang katabi niyang babae ay si Sato, isang taong may tangyag na pamilya na matagal na niyang hinahangaan. Napansin ni Ayaka ang kanilang interaksyon at mukhang nagseselos. Naputol ang sandali nang may lumabas na pulang laser sa noo ni Kuro na nakatutok sa isang maliit na manika sa kwarto. Walang pag-aalinlangan at hindi pinapansin ang reaksyon ng guro, lumabas ng classroom si Kuro. Sa labas ng silid-aralan, naabutan ni Kuro si Haya, isang kapwa ninja na may mababang ranggo na lihim na nakasaksi sa naunang laban sa rooftop. Ipinaliwanag ni Haya na ang insidente sa tulay ay talagang misyon niya, ngunit hindi sinasadyang pumasok si Kuro at natapos ito. Habang nag-uusap sila, isang school supervisor na isa ring ninja ang nanunood mula sa malayo nang hindi nakikialam. Casual na ipinakita ni Haya ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng paghula sa eksaktong halaga ng pera sa bulsa ni Kuro sa pamamagitan lamang ng tunog na ginagawa nito. Si Kuro ay humanga, ngunit ang kanilang pag-uusap ay biglang natapos. Binabalaan ni Haya si Kuro na si Eita ay kasalukuyang kasama ni Yamada, na gumagamit sa kanya upang dalhin ang kanyang kahon. Nakaramdam ng gulo, kumilos si Kuro. Gamit ang kanyang camouflage jacket, bumaba siya mula sa gusali nang hindi nakikita. Gayunpaman, nagkataong nasa malapit si Sato at kumukuha ng larawan. Samantala, lumalakad si Eita sa isang bitag. Inakay siya ni Yamada sa likod ng paaralan at pagkatapos ay tumakbo, naiwan siyang mag-isa kasama si Azuma at Nohichi. Nagsisimula na naman ang pag-abuso. Pumagitna si Kuro, nakasuot ng cardboard box bilang isang pagbabalat kayo at nakikisama sa kanyang invisibility tech. Pumasok siya at walang epekto ang mga pag-atake ni Azuma. Sinubukan ni Nohichi na gamitin si Eita bilang isang kalasag ngunit nabigo ito. Mabilis na na-neutralize ni Kuro ang dalawa nang hindi pinagpapawisan. Maya-maya, nakarating si Kuro sa opisina ng supervisor ng paaralan. Doon, nakilala siya ni Awanama, isang senior ninja, na agad na gumuhit ng kanyang katana. Kalmadong binabalaan siya ni Kuro na tumayo. Sa sandaling marinig ni Awanama ang ton, natigilan siya. Ang ton ay isang nangungunang antas ng pagsubaybay at sistema ng armas na kinokontrol ng organisasyon ng NIN. Maaari itong mag-lock sa mga target ng ninja mula sa mahabang hanay na may nakamamatay na katumpakan. Ibinaba ni Awanama ang kanyang espada. Umalis si Kuro, natulala pa rin na may taong ka-level niya ang makakapag-activate ng ganoong armas. Pero habang naglalakad siya palayo, may iba na namang bumabagabag sa kanya. Sa di kalayuan, nakatingin si Yamada na may misteryosong ngiti. Sa ibang lugar, sa isang maliit na convenience store, isang transparent na ninja mula sa UN faction ang sumalakay. Binato niya ng shuriken ang clerk ng tindahan na hinarangan ito ng kanyang katana, ngunit napakabilis niya. Lumitaw siya sa harap niya at naghatid ng isang nakamamatay na suntok. Salita ng pagkamatay ng clerk. Isang kumpirmadong operatibang NIN ang nakarating kay Suzuki. Bago siya makapag-react, inaatake siya ng parehong transparent na ninja. Nagulat si Suzuki nang makita ang kaaway na nakasuot ng full-body invisibility jacket na teknolohiya na ipinagbabawal ng parehong konseho ng ninja at ng gobyerno.
Inilabas ni Suzuki ang kanyang stun button at naghanda para sa isang laban. Pagkatapos ay pumasok si Sato. Ang kanyang pagdating ay nagbibigay sa UN Ninja ng leverage. Kinuha niya siya bilang isang hostage, nagbabantang papatayin silang dalawa. Nang makitang nasa panganib si Sato, ibinaba ni Suzuki ang kanyang sandata at nakiusap. Ang UN Ninja ay nag-aalangan. Isang bagay sa boses ni Suzuki ang nagpapalitaw ng alaala. Noong panahong mahal niya ito, pinipigilan ng alaalang iyon ang pag-atake. Ang paglaho, ngunit hindi bago ang babala na si Sato ay hindi mamamatay ngayon, kahit na ang kanyang oras ay darating sa Koten High School. Samantala, pabalik sa Koten High. Nagalit si Nohichi at natamaan ang ulo ni Ethan ng walang babala. Pagkatapos ay hiniling na sumama siya, inakala ni Ethan na muli siyang sasaktan. Sa halip, lumuhad si Nohichi at nagmakaawa na makipagkita kay Kuro. Sa kanyang mga mata, kinakatawan ni Kuro ang susi sa kanyang pangarap na maging nangungunang bully sa paaralan. Maya-maya ay dumating si Kuro at ginawa ni Nohichi ang kanyang kahilingan. Gusto niyang hamanin si Simon Saburo, ang maalamat na delinquent na napapabalitang nagtatago sa basement ng paaralan. Si Nohichi ang namuna kay Yamade kaninang umaga. Noong una, hindi ito pinapansin ni Kuro, ngunit nang marinig niya ang pangalang Saburo, nagbago ang lahat. Isa ito sa mga pinakabihirang apelyido ng Hapon at si Kuro ay nahuhumaling sa mga bihirang apelyido. Nagpasya siyang tanggapin ang hamon. Nang gabing iyon, nakipagpulong si Kuro kay Keito upang makakuha ng pahintulot para sa paglusot sa basement. Inaprubahan ni Kato ngunit binabalaan siya na ang bilang ng mga transparent na ninja ay lumalaki at ang full body invisibility ay opisyal na ipinagbawal ng parehong gobyerno at ng asosasyon ng ninja. Alam ni Kato na ang sitwasyon sa Koten High ay hindi na makontrol. Nais niyang maiwasan ang mga casualty sa bakuran ng paaralan, kaya ipinadala niya si Suzuki upang i-back up si Kuro. Kinagabihan, nagulat si Ayaka nang biglang sumulpot si Kuro sa kanyang silid. Ang mga mata niya ang unang lumabas sa dilim. Mahinahon niyang hiniling sa kanya na huwag sumigaw at binabalaan siya na huwag pumasok sa paaralan sa susunod na araw. Bago umalis, binigyan niya ito ng isang misteryosong linya. Bukas mawawala ang paaralan. Kinaumagahan, nagkatotoo ang babala ni Kuro. Habang naglalakad si Azuma sa gate ng paaralan, bumungad ang UN Ninja. Si Azuma ay pinugutan ng ulo sa lugar at nagsimula ang pag-atake. Malinaw ang misyon ng umaatake na at gustong lipyunan ang lahat sa Koten High. Hindi pinansin ni Ayaka ang babala at nagpapakita pa rin siya. Habang nangyayari ang kaguluhan, naghahanap siya ng mga sagot at nagkita sila kasama si Awanama, ang senior ninja at supervisor. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa babala ni Kuro. Napagtanto ang bigat ng sitwasyon, binibigyan siya ni Awanama ng isang mahiwagang bagay na ihahatid kay Kuro kung magkita silang muli. Sa sentro ng komunikasyon ng NIN, iniuulat ni Ozo ang paglabag at nagutos. Si Suzuki at Haya ay inilagay sa mataas na alerto dahil ang mga UN Ninja ay maaaring mag-atake muli anumang oras. Samantala, narating ni Kuro ang pasukan sa underground base kasama sina Nohichi at Eito ngunit pumasok na mag-isa, naiwan silang maghintay sa itaas. Sa loob ng paaralan, naghiyawan ang mga estudyante habang kinakaladkad ang walang ulong katawan ni Azuma papunta sa silid-aralan. Ang mga UN Ninja sa mga bulwagan, nagsimula ng isang walang awang pagpatay. Mabilis na naging war zone ang paaralan. Sa labas, si Ayaka ay nakatayong nakatulala na lulula sa karahasan. Gumagalaw si Suzuki sa mga corridors, alerto at sinusuri ang lugar. Umalangaw-ngaw ang boses ng principal sa bawat sulok. Inutusan ni Awanama ang lahat ng mga mag-aaral na manatili sa kanilang mga silid at magpadala ng mga nakakode na signal kay Suzuki at Haya upang maghanda para sa susunod na pagsalakay. Ngunit ang mga UN Ninja ay pinapatay ang sinumang makita nila sa mga danan. Si Suzuki ay sumulong, walang kamalay-malay na ang isa sa kanila ay nakikita siya. Ito ay si Saruta, ang dati niyang kaklase at dati niyang kasintahan. Ang kanilang pag-iibigan ay nauwi sa puot. Pakiramdam ni Saruta ay hindi siya pinansin at pinabayaan at ngayon ay naghihiganti siya. Umaatake si Saruta habang si Suzuki ay nahuli, na naghatid ng malalim na hiwa sa kanyang braso. Nahulog si Suzuki, na-corner at ilang segundo mula sa kamatayan. Bago pa siya matapos ni Saruta, dumating na si Keito. Bilang isang mid-rank na ninja, mabilis niyang kinokontrol. Kahit na ina-activate ni Saruta ang kanyang pagiging invisibility, kumontra si Keito sa pamamagitan ng pagsaboy sa kanya ng isang espesyal na likido na ginagawang muli siyang nakikita, na pinipilit siyang umatras. Matagumpay na nakatakas si Surata, ngunit lumayo si Keito dala ang mahalagang intel. Sa kabutihang palad, ang kanyang matalinong salamin ay naitala ang lahat. Sa footage na maaaring magbunyag kung sino mismo ang kanilang kinakalaban. Samantala, hindi nag-aksaya ng oras si Ayaka. Sa sandaling mahanap niya si Eita,
hiniling niyang malaman kung nasaan si Kuro. Sinabi sa kanya ni Ethan na si Kuro ay nasa loob ng basement ng nayon ng Modern. Walang pag-aalinlangan, pumunta si Ayaka doon. Kasabay nito, itinulak pa ni Kuro ang mga antas sa ilalim ng lupa ng Kotenhai. Doon ay nakasalubong niya si Yamada, isang babaeng ninja mula sa grupo ng UN na matagal nang nagtatago bilang isang estudyante. Bumalik sa ibabaw, naglalakad si Saruto sa mga koridor na may malinaw na layunin. Hindi kailanman si Suzuki ang tunay na target. Hinahabol ni Saruto si Haya, ang apo ni Terra, isa sa 7 maalamat na commander ng ninja. Nang magsimula ang laban, halos ay lock ni Haya si Saruto gamit ang toneladang teknolohiya. Bago mag-activate ang device, kumawala si Saruto sa laban. Sa basement, sinimulan ni Kuro ang labanan gamit ang isang maliit na pagsabog, ngunit iniiwasan ito ni Yamada. Siya ay hindi lamang sanay, ngunit mabilis din at hindi nababahala. Sa kabila ng patuloy na pag-atake ni Kuro, patuloy itong nakangiti. Sa kanya, hindi pa rin sapat si Kuro. Sa ibang lugar, sumugod sina Sato, Eita at si Suzuki sa gym. Kasunod ng mga tagubilin ni Awanama, nakakita sila ng nakatagong pinto. Ito ay humahantong sa isang lumang pasilidad ng militar na ngayon ay nagsisilbing core ng Under Ninja Base. Sa loob, isiniwalat ni Suzuki na ang lugar na ito ay dating pabrika ng pekeng pera na ginamit ng Ninja UN. Libu-libong kababaihan at bata ang napilitang magtrabaho doon at kalaunan ay pinatay, lahat para pandohan ang mga pandaigdigang operasyon ng UN. Sa underground, tumindi ang laban ni Kuro at Yamada. Nang magsimulang mawala si Kuro, tinuya siya ni Yamada, hinimok siyang i-activate ang ton. Alam niyang ito lang ang pagkakataon niya para mabuhay ngunit tumanggi si Kuro. Naiintindihan niya na ang paggamit ng ton ay maglalantad sa mga coordinate nito na magbibigay sa Ninja UN ng access sa NIN satellite network. Iyon ay magiging sakuna. Kung bumagsak ang satellite, maaaring gumuho ang buong sistema ng depensa ng mundo. Ngumisi si Yamada. Iyon ang plano nila sa lahat ng panahon at kinumpirma lang ito ni Kuro. Biglang, isang maliit na rocket ang dumaong sa malapit na naghatid kay Yamada ng isang orbital na pekeng katana upang siya ay palakasin. Samantala, sa kalawakan, gumagalaw na ang plano. Ang isa sa mga UN ninja ay lumalabag sa isang NIN satellite. Nagsimula ang pagtagas ng data sa laban ni Saruto at Haya. Napagtanto ang kalubhaan, nakipag-ugnayan si Kaito kay Ozo at nagbigay ng pandaigdigang alerto sa bawat ninja cell sa mundo. Nagsimula na ang pagsalakay. Sa bubong ng paaralan, dumiretso si Haya kay Saruto, ngunit ito pala ay isang bitag. Ang jacket ni Saruto ay nag-aalok lamang ng bahagyang pagbabalat kayo, at siya ay nasa likod na ni Haya, handang hamampas. Si Haya ay ilang segundo mula sa kamatayan sa pamamagitan ni Kaito, ginamit niya katana ni Saruto at iniligtas siya sa huling sandali. Sa kalaliman ng basement, sa wakas ay naabutan ni Ayaka si Kuro. Inihahatid niya ang bagay kay Awa naman na ipinagkatiwala sa kanya, isang summoning ring na direktang nakalink sa aerial drone network ng NIN. Sa loob ng ilang segundo, ang espesyal na katana ni Kuro ay bumaba mula sa langit at dumapo sa mismong harapan niya. Habang hawak ang sandata, naglunsad si Kuro ng pagbawi ng atake kay Yamada, ngunit hindi kailanman tumama ang kanyang unang strike. Isa lamang itong mental simulation, isang kalkuladong diskarte na nabigo bago pa man ito magsimula. Tinatakbuhan niya ang bawat posibleng resulta sa kanyang isipan, ngunit walang humahantong sa tagumpay. Nang walang natitirang mga pagpipilian, si Kuro ay nangako sa isang huling hakbang. Alam niya na tatapusin din nito ang buhay niya. Sa isang maalikabok, ay namatay si Yamada ay nagpahayag na ang tunay na layunin ng ninja ay hindi kailanman tungkol kay Kuro. Ang kanilang layunin ay burahin ang Kotenhai at ilantad ang baluktot na kasaysayan na matagal nang ibinaon ng organisasyong NIN. Sa kanyang huling hininga, bumagsak si Yamada. Samantala, kritikal na nasugatan, sinabi ni Kuro kay Ayaka na iwanan siya. Siya ay tumanggi at sinubukang kaladkarin siya palabas ng pagkawasak, determinadong iligtas siya. Bumalik sa punong tanggapan ng NIN, ang 7 maalamat na commander ay nakatanggap ng pinakamasamang posibleng balita. Nakalusot ang Ninja UN sa TON satellite. Ang kanilang susunod na hakbang ay ang paggamit ng orbital laser nito upang tapusin ang Kotenhai sa mapa. Nataranta ang mga commander at nag-utos na isara ang satellite, ngunit huli na ang utos. Ang laser fires at ang paaralan ay obliterated. Sa bandang huli, si Ayaka lang ang nakalabas na buhay. Si Kuro ay nawala sa guho at idineklara na nawawala. Sa ibang lugar, tumakas sina Eita, Suzuki, at Sato sa isang underground tunnel. Lumabas sila para tingnan kung ano ang natitira sa paaralan. Walang iba kundi mga guho. Sa hindi kalayuan, nasilip si Ayaka, nakasuot ng jacket ni Kuro duguan at sira. Ang mga luha niya ang nagsasabi ng lahat.
Nabigo siyang maibalik siya. Mabilis na kumalat ang balita ng pagkawasak. Nadurog ang puso ni Eita, nagdadalamati sa nag-iisang taong tumayo para sa kanya. Nang gabing iyon, bumalik si Ayaka sa kanyang silid, hindi nakatiis na panoorin ang mga ulat sa TV. Ngunit may pumipigil sa kanyang panlalamig. Sa loob ng kanyang silid ay nakatayo ang isang estranghero. Halos magkapareho ang mukha niya kay Kuro, pero sa pagharap hindi siya si Kuro. Ang pangalan niya ay Juro. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.